pa ang sabi ng kanyang ama, kapag napatunayan na may mali or nakita, no? So ito ngayon kasi, harap-harapan, no? Alam na ng taong bayan mismo yung mga ebidensya na galing sa bank, pumunta sa AMLAC, and now ito pa po, no? So dapat nga bubuksan na po itong sa SEC, pero hindi pwede kasi nga no, mayroon silang policy na sinusunod. Pero ito guys, talagang kita na sa AMLAC yung mga bilyones na pumapasok sa account nila, kung saan man galing yan na negosyo nila. At alam nyo na po yan kung anong negosyo yan pumapasok. Napakalaking halaga, no? So hindi po normal na isang business, no, kung ganong kalaki ang pressure, ang halaga na pumapasok sa bank account ni Sara Duterte. And isa pa po dito, no, yung kanyang pag-threat sa buhay ni President Bongbong Marcos, ni First Lady at ni dating Speaker Martin Romualdez. So guys, no, talagang niluloko na po niya talaga ng harap-harapan po yung taong bayan. So mga kababayan, no, ni isa po na pangako ni Digong, no, walang natupad. So ngayon, isa na po ito si Sara. Hindi, ang gagaling po nilang gumawa ng istorya na pinapaikot-ikot lamang po nila yung taong bayan, no, sa hanggang mapapaniwala nila, pero hindi na po lahat maniniwala sa ginagawa po nito ng mga Duterte, lalo na po itong kaso ni Vice President Sara, no, sa ngayon na hindi siya uma-attend. So ibig sabihin, guilty po talaga siya sa kanyang mga ginagawa, no. So kung yung mga karaniwang tao po ay nagagawa pong hatulan kaagad-agad, so ganun po ibang-iba si Sara Duterte na rin, sisilbi siya sa taong bayan bilang Vice President. So para ano pa po ang pagiging Vice President niya na wala naman siyang ginawa, despite ay nagtangka pa ng buhay ng Presidente ni First Lady at ni Speaker Martin. So sabi nga po mismo Bank ng Amerika, ay isa na po siya. kung may isang totoo lang kiting, sinabi ng kanyang I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. Ngayon, ito ang tanong, tutuhanin niya kaya ang sinabi niya at ang pangako niya na magbibigti, no? At ipaparesign na lang si Sara Duterte, yung anak niya. Diba, pag nalaman niya itong nangyayari dito, no? So kasi alam naman po natin na nililihim itong ni Sara. So kayo mga kababayan, no? Ano ang masasabi niyo sa ginagawa na ito ng mga Duterte sa bansa? Sila ba ay panggulo, walang silbi, no? O sadyang may negosyong ganon? Comment nyo na down below kung ano ang inyong masasabi sa pamilyang Duterte, kung naniniwala pa rin kayo sa mga propaganda nila sa panahon ngayon, lalo na't malapit na ang eleksyon.